Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping. Naaresto na si Tevez sa Timor-Leste. Matindi pala umaresto sa Timor-Leste ha. Parang napanood nyo ba? Parang umaresto lang ng talagang pusakal na kriminal. Talagang pinasok yung bahay at walang nakapalaga, di ba? Pero kung nandito siguro si Tevez sa Pilipinas, hindi ho ganitong klase pag-aresto. Baka kagaya ng pag-aresto kay Digong na maraming dasal. Ito wala. Tingnan mo. I'm making this video to inform everyone that my father, Arnie Teves, has been kidnapped earlier today at around 8 p.m. Timor-Leste time. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at May balita ho na kukunin din ng private aircraft doon si Tevez at idadala rito sa Pilipinas Si Digong naman, private aircraft din, kinuha sa Pilipinas, dinala rin sa Dahig. Mukhang baliktad, no? at his residence and picked him up. May bahay na pala at his residence, may bahay na si Tevez sa Timor-Leste, ganun. Yaman kasi dahil pera, no? They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. They just came in forcefully. Matindi pala yung mga kapulisan ng Timor-Leste. Walang warrant, wala lahat. Hindi kagaya ng pagkaka-aresto kay Digong. Ito, pwede natin sabihin na parang kung totoo sinasabi ng anak ni Tevez, parang kinidnap nga, ganun ba yun? Si Digong, sinasabi niyo na kinidnap. Mukhang mas kapanipaniwalang kinidnap tong si Tevez kaysa kay Digong, no? Tuloy. Forcefully. They took him out forcefully. And right now, as we speak, he is still in the immigration building in Timor-Leste. Tsaka ang bilis mga friend. Walang sandali lang, pinasok binitbit na siya, talagang kita mo, yung tulak siyang ganyan, no? Nakita niyo ba? Hindi ka kaya kay Digong, halos montik ng dasalan ni General Torre na magmamakaawa na, sumama ka na para hindi na ka na masaktan, parang ganun ba? Hindi na kami magpuwersa, ganun ba? Pero naabot pa rin silang katakot-takot na minumura-mura sila, pinukpok pa yung ulo ng isang pulis nung asawa ni Digong, diba? Pero dito wala talagang kita mo talaga, yun ang aresto, diba? Pumapalag di inaresto. Pinwersa, pumapalag Being held illegally by the immigration officers, also surrounded by Timorese police. He is asking me to inform everybody about the situation, and he is calling out, we, the family, including my father, is calling out to UN Human Rights, and I personally am calling to every department all over the world. Please help us. My father already won the case against the extradition, and then they filed a motion for... Dito na ho tayo sa mga comments dito sa ano na to, no? Sa anak ni Tevez, no? Babasa ho tayo konting comments. Eto, feeling victim, how about sa mga pinatay ninyo? Shouting for justice. Ito isa. Kidnap, what are you talking about? He need to face the crime he made. It was brutal crime. Ito naman sila. Tono ng mga kriminal, sila pa biktima at kidnap daw kapag hinuli. Mabuti pa nga kayo, binibigyan kayo ng due process, samantalang mga pinagpapatay ninyo, wala nang magawa, nakakahiya, at ang kakapal ng mukha nyo humingi ng simpatya. Ito mga comments dito,
Ito may isa, oh. If your father do the right thing, then why did he escape from Philippines? Oh. Ito may isa, may pa-lord-lord pa, mga kriminal. Ito pa, oh. Pag may kaso at hinuli, kidnapping na. Oh, yun. Ha? Isa naman, sounds familiar. Kidnap? Oh. Tetawa sila. Ito pa isa. Thank you for informing us and we're happy for that news. God is God of justice. Remember, kahit takbuhan nyo pa, kahit marami kayong pera, hindi nyo matatakasan ang Diyos. Yun. Wala pa akong negative comments dito, ha. Kung ano ang hindi mo gusto, huwag mong gawin sa iba. Ayun. Umuwi na muna. Oh. Arrested po, hindi kidnap. Karma, sabi ng isa. Harapin nyo ang batas, paawa pa. Pauwi sa Pinas, face the music. Ang kidnap ay synonym na pala ng arrested. So, lahat ng naaresto, sasabihin ng kinakidnap, kung may kaso ka, expected na anytime, maaresto ka. Ito may isa. Humble and soft-spoken. Ganyan din kaya siya noon when they were still mighty and powerful. Teka. Hindi kaya ito yung anak ni Tebes na nanapak na security guard? Doon sa village? Ito may isa. What is the right thing to do? Send your father home and face the case? Send your father home and face his case. Yun. Kalokohan mo yan, sabi. Karma na yan. Oh. Kulong ka ngayon. Sinasabi lagi nila. Pag hinuli, kinidnap. Gaya nung nangyari kay Digong. Oh, diba? Kidnap, sabi nila. Kayo talaga mga DDS, iisa ang liktanya nyo. Baka naman nabanas na ang Timor-Leste. Isipin, nagkakanlong sila ng certified terrorist. Bakit ba ayaw niyang harapin ang kaso laban sa kanya? Is this a show of guilt? O, diba? Yan ho mga comments, mga friend. Unahin muna ninyo si Tebes bago si Roque. Yan ang fair justice. O, diba? Di ba gusto ba ninyong mag-hire di ba gusto niyo maghari sa lugar ninyo? So, ano ang balik na kayo sa Pilipinas? Tagal kasi ninyong bumalik. O, di ba? Ito may sa kawawa naman ang pagsasalita, very humble. Ganyan kaya din siya nung nasa Pilipinas pa at meron pa silang kapangyarihan. Ba, iba. Kita mo yung security guard. Kawawa. Isa, deserve. Pag may sala, harapin. Bakit kailangan magtago? Doon pa lang guilty na. O, di ba? Ito isa. You can say kidnap or whatever you want, but Timor-Leste is not a place to protect criminal. Viva Timor-Leste. Mukhang ano to. Deboto ng mahal na po Jesus Nazareno. Viva eh. Ito may isa. Bantag. Magparamdam ka naman. Malapit na sa'yo si General Torre. Nasa likod mo na. Magugulat ka lang, Sir Bantag. Ayan. Alam nyo. Puro ganyan ho yan eh. Alam nyo mga boss. No? Kasi kung lumalayo kayo sa Pilipinas eh. Dito lang kayo sa loob. Hindi kayo agad mahuhuli dito. Eh, kung saan kayo pupunta eh. O, tingnan mo si Bantag. Hanggang ngayon yata, hindi pa alam kung nasaan eh. O, diba? Ganun lang yun. Si Kibuloy eh. Kung hindi lang tinuro ni Digong yan, hindi mahuli yan eh. Si Digong kasi nagturo kay Kibuloy kung nasaan siya nagtatago. O, di ba sabi niya? Tinatanong na, andyan lang yan sa tatawayong, hindi man aalis yan dyan. O, si Kibuloy, si Digong nagturo kay Kibuloy. O, di ba? Kaya natukoy ni General Torre. Alam ka naman magsinungaling si Digong, di ba mga boss? Ha? Anyway, ganyan sana ang ginawa kay Sara Duterte. Kinasuhan. Oh, hindi naman
Tsaka lang naman na-impeach si si itong Tebes nito Kasi nagtago na nga eh. Hindi na pumapasok. O tinanggal na. Tinanggal na ng Kongreso. Di ba? Pero hinaantay siyang pumalik. Na bumalik ka kasi ayaw na niyang bumalik. Kaya tinanggal na siya. Ngayon. Ganyan sana yung gagawin kay Sara, mga friend. Hindi yung impeachment. Tsaka anong klaseng impeachment kasi yan? Numbers game. 9 na senador, acquitted na si Sara. Mas marami, sabihin mo, 24 yung senador. Ibig sabihin, anong klaseng numbers game yan? Dapat sana, kung mas marami ang senador na nag-acquit kay Sara, acquitted siya. Hindi, kailangan siyam lang, acquitted na eh. Di ba? Sa number na lang lugi na yung Senado eh. Kailangan 16 senator ang boboto ng kumbiksyon niya para makumbik si Sara. At 9 senator lang para ma-acquit. Anong klaseng numbers game yan? Lamang na lamang naman yung yung akusado. Siyam lang, panalo na, acquitted na siya. Samantalang para makumbik siya, kailangan mo 16 na senador. Anong klaseng numbers game yan? Di ba? Balistad, ha? Di ba, mga friend? Dapat numbers game, kung sino mas maraming boto na convicted or acquitted, whatsoever. Yun naman, hindi. 15 convicted, siyam acquitted. Klaseng. Magkulab na tayo, mga friend, habang maaga-aga pa, no? Sa susunod kayong mga huwag na kayo naglalayo sa Pilipinas. Mas maganda magtago rito, hindi kayo agad nakikita. Di ba? Tingnan si Bantag, hindi pa nakikita. Marami na hindi na ano na nangyari kaya doon sa mga hinukay na gagawing mag-i-scuba diving daw si Bantag at napakalalim ng hinukay sa loob ng Muntinlupa. Ano na kaya nangyari doon? Natabunan na kaya yon? Wala na balita eh. No? Kung ano na ang ginawa ni General Katapang doon. Doon sa hinukay ni Bantag, nagagawin daw niyang scuba diving daw siya. Ang lalim na nung nahukay, pati yung swimming pool, nagiba yung swimming pool dahil sa ilalim. Wala na balita kung ano nang ginawa doon sa butas na ginawa ni Bantag, no? Tsaka yun nga, asa na si Bantag. Mas nauna naman nawala, mas una nagtago yata si Bantag kaysa kay Tebes eh. Pero yun, si Tebes lumayo na. Nahuli pa si Bantag, nandito lang eh. Hindi natin alam kung nandito pa nga si Bantag, di ba, mga friend? Susunod na yan si Ito, si Daldal. Si Harry Roque. Wala na, kinansila na yung passport niya, whatsoever, asylum. Parang ganyan din yan eh. Si Tebes, di ba, mga boss? Po, paktile, Pag ganito naman ang teacher mo, kalat wala kang matututunan. Ha? Po. Kalat. Pag ganyan ang teacher mo, wala ka na matututunan. Ha? Pero malamang yan, mga friend. Maraming ikakanta yan. Si Tebes. Yung klase ng pagkakatakip kay Tebes na yun, siguradong balik na siya dito sa Pinas. Makise, shout out. Magandang gabi po, Sir Rox. Akala ko ba matapang si Sara? Paano na ang bloodbath na sinasabi niya? Bahala yung Makise. Shout out ha. Bahala yung kanyang mga abogado ha. Basta para kay Sara, tapos na kaso. K54254, shout out. Nako, Tyrox, Tatak Duterte, ang ganyang maghahamon sa una tapos biglang magpapaawa bandang huli. Masanay na tayo.
Ika nga ni Digong noon sa ICC, bring it on. Ayun, nung mahuli, sabay paawa, ganyan din ang gagawin ng pusit na yan. Dapat ganyan ginawa kay pusit, kinasuhan, tapos warrant of arrest, aresto. Tapos hindi impeachment, wala yan. Brado Dubico, blessed morning Karoks and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Halatang magtatago ng gaga. Ibahin nyo ang mga halimaw na tutae, sibak at may tililing ang mga yan. Di ba? Ephraim, shout out. Malaking insulto sa batas ang ginawa ni Sara. Parang sinapawan niya ang mga kapangyarihan ng mga mambabatas. BBM movement audience na lang ba kayo sa acting ni Sara? Yun nga eh. Ewan ko 3J Shop sumagot Hindi naman alam ni Sara ang spelling ng insult. Di niya alam meaning niyan. Basta siya, sabi nga natin, whatever Sara wants, Sara gets. Gusto niyang maglamierda sa abroad, kesyo birthday kuno niya. Di go ahead. Baka pag pinigilan natin siya, suntukin pa tayo. Diba? Sariling gastos kaya niya yan, 3J Shop, Jab Alvaro, shout out. Good evening, Sir Rox. Blessed day palagi sa iyo. Blessed day din sa iyo, Jab Alvaro. Maril Pabianak, shout out. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Kasi, kung sila ay may galaw, mas matalinong pulido, kakaiba, makatarungan ang galaw ng Panginoon. Totoo yan. Kaya wala silang magagawa anuman ang katangahan nila para iakwit ang babaeng pasaway na kung bakit pinapayagan ng ating gobyerno. God moves in a very mysterious way. Amen. Totoo yan na. Joselito Mabait, shout out. Berhinia Chongko, shout out. David Alvin Mendoza, shout out. Good evening po, Karoks. Ang sabi po ni Atty. Enzo, kung may panagutan daw po si Inday Dustay, sigurado na po kasi siya na ang maakwit. Siya kaya magsasayang lang ng oras at pera sa Senado. Di ba? David Alvin Mendoza ulit. At saka dagdag ko pa po, Karoks. Wala sa bokabularyo ng mga Duterte ang pananagutan. Wala nga silang pakialam kahit binabaha na ang Davao. Yung mga Davaoenyo naman, wala din pakialam kahit lubog na sila sa baha. Ay nako, kamay ng Diyos na lang po siguro ang kailangan gumalaw dyan sa Davao para matauhan ang mga kamamayan dyan. Sinabi mo pa, David. Esma Kise, shout out. Good evening po, Sir Rox, watching from Japan. Esma. Estrelita Heroes, Mistisang Bangos, Estrelita Heroes, taga Japan din, Mistisang Bangos, Good evening po tayo. And to all Warriors viewers, Sara is so irresponsible. She already knew the schedule about the trial, but she's out of the country. Talagang she's doing it in purpose. She's afraid to face the truth because truth hurts. Kaya nga, bahala na yung mga abogado ko dyan, sabi nung Sara Duterte. Tawa harap dyan. Yun ay kung may pakiramdam pa siya. Wala, namanhid na yan. Kasi guilty siya tayo. Alam niya yun, nak. Alam niya yun. Kaya bahala na kayo dyan. Pero sa interview sabi niya, na gusto niyang harapin ang impeachment trial. Kaya so may bloodbath pa siyang sinasabi. Stress yung babaeng yan. At ayaw niyang ipahalata. Mahuhubaran kasi siya at makikita ang katotohanan na madlang people kung sino siya. More power po tayo. Alam na ng madlang people, nak. Alam ng madlang people. 1,000 lang ang katapat niyan. Mistisang Bangos ulit Dapat yan tay. Pag hindi a-attend ng impeachment hearing, gawin na lang convicted. Kasi it only means na guilty siya. Sana gumawa sila ng batas na ganun para na rin yung pagbabawal ng political dynasty. Kaso nga iba di ba? Mary Lebron, shout out. Greetings from Makati City, Sir Rox. Kalat ni Bayaw. Shout out to the beautiful people of Makati. Mabuhay kayo dyan.
Ito. Libel convicted, shout out. Mula noong 2016, ang Pulse Asia ay natag din bilang isang propaganda tool ng ilang mga anti-Duterte na organisasyon at mga kolomunista sa pahayagan dahil sa regular na paglabas nito ng mga survey na tila nagpabuti sa optika ng gobyernong Duterte sa gitna ng patuloy ng mga krisis at kaguluhan sa lipunan na nagreresulta mula sa mga iskandalo at katiwalian at labis na pagkawala ng kakayahan. Sa kabila ng kontrobersyal, gayunpaman, ang Pulse Asia ay regular na naghahatid ng mga survey sa ulat sa bayan kahit na ito ay nagpakita ng mataas na approval and trust rating para sa Duterte sa mga Pilipino. Iba't ibang hypothesis ang isinusulong upang ipaliwanag ang patuloy na mataas na rating ng Duterte sa mga naturang survey, kabilang ang elemento ng pangamba o takot sa mga respondent. Kaya dapat hinuhuli na yung Police Asia na yan. Tayo wala nga. Mistisang Bangos ulit. Ano naman ang gagawin ni Sara sa dahig? Hindi naman niya makakausap si Digong. Si Atty. Kaufman naman pwede sa online niya kausapin. Mas importante ang impeachment hearing niya. Dahil masarap naman ang buhay ni Digong doon. Complete naman ang maintenance niya. Medical food, etc. Nothing to worry. Kundi harapin niya ang kaso niya. What Sara git nga. Pakialam niya sa impeachment na yan. Bahala kayo dyan, sabi niya. Mga abogado ko. At saka yung siyam kong yung mga aking mga kampo na senador. Iaakwit ako niyan. Danny Lopez, Si Yul Servo pa tumulong dyan para hindi matuloy ang demolition na hindi nila ibinoto. Yun nga Yung mga binoto nila wala, di ba? Danny Lopez. Armando Jeronimo, shout out. Bansa, sabi ko sa inyo, bansa. Si Sara ay matindi pa sa Pilipinas. Alam nyo, bandang huli, si PBBM ay mapapaalis pa rito sa bansang Pilipinas. Tandaan niyo yan. Tapos na ang laban. Para sa akin, hintayin na lang natin kailan ang flight ni PBBM para ipatapon kung saang bansa. Patay tayo lang, Armando Jeronimo. Pero, may ano ka huwag naman sana. Federico Mandaco. Ganyan talaga kabastos, Sara. Ganyan talaga kabastos sa batas si Sara. Opisyal ng gobyerno pero siya mismo hindi ginagalang ang batas. Kagaya ng ginawa niya sa Quadcom, hindi nag-take ng oath at ayaw sumagot sa tanong. Ganyan siya hinahangaan at sinasamba ng mga alipores niya. Anong klaseng kulam kaya ginagamit sa kanila o sa kabubuhan nila? Yun nga, Federico. Believe sila sa tang Ito. Armando Jeronimo ulit Bansa. Kalaban ni PBBM dito ay ang China. Barko-barkong pera pinadala dito sa China. Natatandaan nyo ba? Si Marcoleta ay halos kulelat yung halalan. 1 linggo lang nang gaganapin ng halalan. Anong nangyari? Biglang umusbong si Marcoleta pang number 5 sa Senado. Ang Pilipinas walang kwenta. Ang tagumpay ng bansa, ang importante ay pera. Kasi ang Duterte ay nagpaulan ng pera sa buong Pilipinas. Tanong ng bayan, nasaan ang pera ng Marcos na ilimpak-limpak at gabundok ang dami? Saan? Tayo dyan. Federico Mandaco ulit Saan ka nakakita ng Vice President na hindi nagtatrabaho at puro batikos pa sa gobyerno na dapat niyang pagsilbihan, tapos mas mataas pa sa presidente ang trust rating na puro trabaho? Pati yung nakakulong na mayor, pinakamataas pa sa trust rating. Hindi ba kinikilabutan ang Pulse Asia sa survey nila? Manhid na yan, Federico. Anong sabi mo? Kinikilabutan? Wala. Ang survey daw ay ginawa buong bansa. Survey na 1,200 katao. Paano yung 400 Luzon, 400 sa Visayas, 400 sa Mindanao? Diyos ko naman, mahigit 120 million ang tao sa Pilipinas. Tapos babasihan ninyo sa 1,000 katao.
1,200 tao lang. Anong agency ba yung gobyernong nangangasiwa sa mga ganitong survey company? Dapat ito ay imbestigahan. Ginugulo nila ang mga isip ng mga tao. Totoo yan. Ewan ko ba? Pagtaman ako magsalita yung ng Police Asia, akala mo para si Garcia rin eh. Amando ulit bansa, sa nangyayari na sa ngayon, sino ba ang dapat sisihin? Ang maliwanag kong tanong, ang tao, di ba? Ang Pilipino ay hango sa dasal. No? Ito ang dasal. Ama namin, sumasalangin ka. Sambahin ng ngalan, mapasa amin ang kaharian mo. Yan ang kahangalan na dasal ng mga demonyo. Natalo ba ng Diyos ang Satanas? Kasi Digong, kayo ang sumagot, bansa. Magulo ka, Armando Mukhang iba trip mo Pero anyway, at least parang may katuturan. Wizkid, shout out. Umeskape na si Bruha, hindi na yan babalik. Yun lang. Mundo Cheng, walang kahihiyan ang mga Duterte at wala rin batas-batas para sa kanila. Pinapakita lang nila na sila ang mga makapangyarihan sa bansa na higit pa sa Pangulo na kaya nilang abusuhin ilang beses na hindi sinipot ang tawag sa kanila tungkol sa mga kaso nila PBBM. Anong ginawa mo panahon ng bigyan mo ng ultimatum ang lahi ng mga baliw na yan? Baliw na ito sa loob ng 3 taon. Kayo na lang ang laman ng pahayagan at balita sa buong mundo. Yan ba ang tanging may bibigay ninyo sa bansa? Sakit ng ulo pati mga mamayan at ay nadadamay sa inyong dalawa. Bigyan mo ng pinal PBBM. Totoo. 3 taon kayong nagbubul. Anong klaseng na unitives yan? 3 taon kayong Sus Mariosep Ay nako, His Excellency. Pag hindi mo naayos talaga yan, tatalupin ka ng buhay niyan. Mundo Cheng ulit Dapat panagutin ang fake survey na Pulse Asia sa panahon sa panlalaso ng isipan ng mamayan. Totoo. Pero pag nakita mo, pag in-interview yung Ronald Holmes ba yun? Nakakabuti. Diyos ko, kala mo totoo-totoo sinasabi. 1,200 respondent. Minsan 2,400 na. Sige, milyon ng tao Pilipino. Bugok. Mundo Cheng ito. Isa lang ang paraan dyan para matapos na ang pang-abuso at kapalpakan ng mga pag-uugali ng mga baliw na Duterte. Itumba ng lahat para sa ikatatahimik ng bayan. Isabay mo na rin si Garcia, paski dati mong abogado siya. Ang ugat ng mga bulok na kandidato. Tayo dyan. Maria Francesca, shout out. Ito. Romero Mal English Hans. Halatang kabado na ang mga taga-kabilang kampo dahil sa impeachment ni Sara Duterte Carpio Lustay. Kung pinili nyo na lang sana maging mabait, mabuti at matino, di sana wala sana kayong magiging problema. Yun. Mundo Cheng Kaya umaabuso yung mga squatter sa atin. Illegal na nga silang tumira ng walang bayad na dapat nga sila ay ang may pagkakautang, tapos sila pa ang may boses kaysa sa may-ari. Anong batas meron ang Pinas? Napakinabangan na nga nila ang mahabang panahon, tapos ikaw pa ang may utang. Patay tayo dyan. Yun na nga Ang problema nga lang dyan, pare mundo, bakit sila nakapagparami dyan kung merong private owner dyan? Yun ang tanong dun. Friend Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out. Eman Escalona nak, shout out Pastor Jun Lagon, my friend. Impong Basyang Pintiadeli po, bumabati po ng ngiti sa inyo, Sir Rox, buong Team Rocky Warriors the Great. Masasabi ko po sa topic ko po today, Sir Rox, syempre pa, Sir Rox. Iba talaga pag ikaw ang bida, di ba, Sir Rox? Hindi lang po bloodbath,
ang inaabot po natin dito. Malupit na ball jack na may kasamang tadyak at mag-asawang sampal po para sa ating lahat. Ang inasta at inugaling asal ng isang untouchable na maton at kagalang-galang na reyna po ng mga putik sa kasaysayan, Sir Rox. Ikaw na po, Sir Rox, ang maging anak ng putakting halimaw ng Davao. Ano po? At sabi mo pa nga, grabing taas pa ng rating. Si Kuting sadsad sa kangkungan. Anak ng putik na Pauls. Siya talaga, Sir Rox. Pauls talaga yun, oh. Masyado pong nagmamadali at nagpapahalata na nakakamala na po talaga sa 2028. Ngayon pa lang po ay kumikilos na po ang mga galamay, umaandar na naman po ang kapangyarihan ng pera ng mga satanas. Kaya pag ang mga halimaw po na yan ay walang nakapigil, pinanood at hinayaan lang po ng taong bayan na makalusot at magtagumpay po lahat po ng kaitiman ng kanila pong mga budi, magbalot-balot ka na po, Sir Rox. Pumili ka na po ng bundok na pwede nyong pagtaguan. Talagang sa tindi po ng lulupit ng mga halimaw na to at tuluyan po nilang nasakop ang Pilipinas, mata lang po natin ang walang latay sa tindi po ng hagupit ng mga buwakang inang mga pesting mga ito, Rox. Kawawa po ang ating bayan, lalo-lalo na po ang ating pong mga kabataan. Talagang di na lang po sa kangkungan tayo lahat po pulutin. Doon po sa bundok ng Smoky Mountain lahat ang ending ng bawat Pilipino. Doon po nila tayo lahat sisilaban, Sir Rox. Gising po mga kapatid, wag pong magpakampante sa mga alipores po ni Satanas. Wala pong pakialam ang mga yan kahit po sinusunog ng baga po niya sa impyerno. Kilos po tayo, gat may panahon. May panahon pa. Miyaw-miyaw, Sir Kuting, bilis-bilisan po sana bago pa po tayo kumain lahat ng alikabok. Wala pong nagsisisi sa una, Sir Kuting. Palagi pong nasa huli, lalo pa po ang kapatid mo si Baybay Lina, kampi po sa buhayang pisting yawa. Wala pong pakialam yan sa kapwa-tao. Buhay pa pero sinusunog na itim ng kaluluwa sa impyerno. Mga anak kayo ng talagang po, mga buwisit, mga lecheng kinam. Galit ka na naman, Tia Delic Chupista Bunao. Good evening po, kuya, sa pamilya mo pong mahal at sa mga warrior. Survey po, kuya. Basta may sure payment, mataas ang rating mo. Sinabi mo ba, Chupista? Kalat niyo. Shout out, Mike, Michelle Edwin, my friend. Jan Dimango, shout out Boyong Kong Balong. Chupista Bunao ulit Naku, nawa po ang mga lulelista at mga kamping ay magkaisa para impeachment para walang kawala ang reyna ng impyerno. Alberto Olaero, Karoke, ganoon na ba ang mga Pilipino ngayon? Kayang-kayang takutin ng mga demonyong Duterte, Karoke? Yun na mismo, Alberto. Hindi naman siya natatakot, kaya lang marami nga silang tinanim sa matataas na tao sa gobyerno. Bago bumaba ang impakto, ang halimaw, ang digong. Chupisa Bunao. Simple lang po yan. Kaya pinababayaan nila ang mga squatter na yan ay para nagamit nila sa eleksyon. Pero ang tagal naman, Chupista. Jose Viva, shout out. Sir, sa totoo lang, nakakadismaya talaga itong impeachment si Sara. Kasi nga, it's a numbers game. And the more allies in the Senate, the judgment decision is nonsense. If however, these allies of the PP did not convict her, in spite of an overwhelming and certified evidence, please take note of the names and faces this senator. These senators are not worth to be called honorable senators, but a stupid and nonsense servant of the Dutertes. Laya, Jose. Wala silang pakialam dyan. Shirley J. Zero. Tsaka nakakainis nga dyan, Jose. Bakit siyam lang sa Senado, acquitted na si Sara? Maski na kailangan para makonvict siya, 16. Anong klaseng numbers game yan? Lamang na lamang naman yung inaakusahan. Balistad.
Shirley Jaser, oh. Nakaalis na si Sara. Naku po, babalik pa kaya yan? Okay na. Huwag na siyang bumalik. Doon na lang siya sa Germany. Taga doon naman nanay niya eh. Pagtapos ng halalan, pulasan na ang mga halimaw. Totoo yan, Shirley. Ramen Spire, shout out. Nadami kasing mga bobo at kumampi at bumoto sa mga aso ni Inday Sayad. Totoo. Catbugs, shout out. Makapal talaga mukha ni Sara. Ulo na yan. Sara, ulo na yan. Dapat yan kasuhan ng plunder. Napakalinaw ng pagnanakaw ng may Sayad na yan. Napakakapal ng mukha. Ay nako. Ngayon lang ako, sa totoo lang, ngayon ako nakakita ng ganyang klaseng kapal ng mukha. Oh. Na politiko. Yan, Duterte. Catbugs dito. Marami ang nanakaw, Sara, kaya pa-easy-easy na lang yan. Di ba? Catbugs dito. Dapat makialam si Marcos dyan para makonvict siya. Si Sara, kasi hindi naman dapat makapagnakaw yan, kundi dahil sa kanya. Patay tayo dyan. Librado. Yan litanyang Police Asia dapat masunog na yan. Didisit na survey peer na yan. Yun nga eh. Jaime Catalan, shout out ha. Karox, sa mga sinasabi ni Sara na bloodbath, patayan, ipapapatay kita, yan ang magdidiis sa tatay niyang demonyo sa ICC. Pinapatunayan lang ni Sara kung ano ang ugali ng mga Duterte. Sinabi mo pa, Jaime. Jaime ulit o. Karox, talagang dapat isa lang si Sara sa impeachment court. Sa ganon, malalaman ng taong bayan ang tunay na baho ni Sara. Ako, sa tansya ko, hindi pa salang yan eh. Hindi yan ipapasalang, maniwala ka. Oo. Hindi yan ipapasalang. May nakapasok na sambobo, hindi ka mababasa, tanga. Sabi ko nga, bawal ang tanga rito eh. O, kulit mo eh. Ha? PJ Siopo. Kaya yan si Harry Roque at si Bato, na-alarma rin niyang mga yan. They are not safe kahit nasa ibang bansa pa sila. Baka biglang umuwi na lang si Bato sa Pinas na takot maaresto rin sa ibang bansa. Wala siyang safety net. Malapit-lapit na rin ang oras ni Harry Roque. Kahit pa sabihin tigasin siya, hilong-talilong na rin siya ngayon. Totoo yan. 3J Show pala. Rose Rocks, nabalitaan mo ba yung pagka-aresto kay Tevez? Ito na tingnan ko sa Timor-Leste. Kapag si Lord talaga ang kumilos, walang makakahadlang. Kaya Sir Rocks, patuloy kong sinasabi sa'yo at mga nakikinig sa vlog mo, huwag tayong panghinaan ng loob sa trial ni Sara. Kapag si Lord ang kumilos, kahit pa sandamakmak ang mga kampi ni Sara sa Senado, walang makakahadlang kay Lord. Kahit siya pa ang pinakamakapangyarihan sa Pinas o pinakamayaman. Wala yan. Kaya positive lang dapat ang outlook natin sa trial ni Sara. Sa katotohanan, siyang mananaig. Sa haba-haba man ng trial, sa conviction din ang tuloy. Tiwala lang, laban lang tayo. Sinabi mo alam mo pero sa akin talagang malabo pa sa tinta ng posisyon. Danny Santos, shout out. Gusto ng mga Duterte, sila ang hari sa Pilipinas habang panahon. Ang galing nila at masamang tao basta magalit ang gusto ipapapatay agad. Sinabi mo pa. D-Said, shout out. Absuelto yan si Rox. Dami lang pera pang suhol. Sinabi mo pa. Jerry De La Rosa, shout out. Yan ba ang gusto niyang maging presidente? Bastos, walang pakialam. Basta layas lang ng layas gamit ang pondo ng gobyerno. Yan ang gusto nilang presidente ng mga ulul. Mari Bikyang, shout out. Tatakas na naman si Sara sa unang pagbasa ng impeachment niya. Bilidbat pero iwas agad pag lumipad sa ibang bansa. Silva, shout out. Gusto lang ipahiya si Sara for this coming 2028 presidential. At malalaman ng taong bayan kung sino ang mga senador na bayaran. Pera-pera lang laban dyan.
The court of people opinion will decide, not impeachment bias court. Ano ka mo, Silva na Silva? Ha? The court of people's opinion. Sus. Wala na akong, number 1 si Bongo. Oh, number 3 si De La Rosa. Patay tayo dyan. Anong court of Filipino court? Wala na. Sa totoo lang, wala na. Jun Biloso, shout out. Nakakabulag at nakakabigay kasi ang pera. Marami kasing nakurakot ang mga Duterte. Kaya nga nabaon tayo sa utang. Almost 13 trillion utang natin. At tayo ang magbabayad niyan. At sila ang nagpapasasa sa dugo at pawis ng mga mamayan. Lord, isalba mo po ang bansang Pilipinas sa mga demonyo. Nasa matataas na pwesto kasi sa Pilipinas itong mga demonyo. Arnold Puertes, shout out. Sir Roque, gusto nilang ibuto nila black. Sir Roque, gusto nila, binoto nila black ni Sara majority sa Senate. Di ma-acquit by number. Wala tayong pang magagawa. Let the voters analyze and conclude themselves. Yung Biloso ulit, malaki bayad dyan, pera-pera lang yan. Mga sinatong na yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Di naman tayo pinanganak kahapon. Naglulukuhan lang tayo. Kailangan kumilos dyan ang mamamayang bukod sa pera. Takot yung mga sinatong na yan kay Sara. Mga walang balls. Sayang ang pera ng taong bayan sa mga sinatong na yan. Sinabi mo pa, Jun Biloso. Arnold Puertes, good day po. Good day po, Atty. Enzo. Paano may pagkakulang-kulang si Sara at nag-aasa na lang na kanyang black para ma-acquit? Sinabi pa. Efrem Ambrosio, shout out. Sa bagay, takot mga senador dyan. Sinabi mo pa. HDJ 19, shout out. Hindi yata mag-aalsa ang bayan pag sa kabila ng malalakas na ebidensya ay ma-acquit itong hindi kaya mag-alsa ang bayan pag sa kabila ng malalakas na ebidensya ma-acquit itong si Sara? Yan ang magandang tanong. Sana maging erap, di ba? Goryo, shout out. Si Erap nun, daily sa envelope, kaya itong bayan ang gumalaw. Bong Tupas, paepal at papansin na naman si Sara para ipaalam sa madlang people, wala siyang pakialam, di ba? Rod Reyes, shout out ha. May baha sa Davao, kailangan ng mga tao, ang mga Duterte, asa ng mga nakaw na pera ni Duterte at itulong ang mga taong binaha sa Davao. Ano kayo siniswerte? Sabi niya nung mga pera ng taong bayan na sa kamay ng mga Duterte. Wala nga ako pira, kakain nga ako sa karinderya. Ang yan. Glenn Adjo, shout out. Ituloy pa din yan maski wala siya dapat, di ba? Glenn ulit, iwas pa more sa impeachment, guilty na kaya takbo, ICC na ang huhuli sa kanya. Saan, ha? 3JCO po. Xerox, nag-speech ata si Pulong Duterte at nanghihingi ng patuloy na pagdarasal. Huwag daw mapagod ang mga taong magdasal para makauwi si Digong. Ha? Una sa lahat, bakit kayo magdarasal? Sabi nga ni Digong, siya papalit kay Satanas sa hell. At si Sara naman, sabi niya mismo na siya ang presidente ng hell. Kay Satanas sila nagdarasal. Pangalawa, binibigyan ni Pulong ng false hope na naman ng mga DDS. Kahit po anong sirko-sirkong gawin niya yun, magbalay-balentong mga kayo dyan, isang katotohanan lamang ang dapat malaman ng mga DDS. Hindi po makakabalik ng Pinas si Digong hanggat hindi natatapos ang trial. Kung siya ay ma-acquit, otherwise forever na siya sa The Hague. Di ba? Sabi ni 3J Shop, sa ayaw at gusto nila, yan ang katotohanan. Maski na si Koopman, suko na, hindi niya kayang mapauwi si Digong sa Pinas. Kaya ang politika sa Pinas ang pinagdidiskitahan. Di ba? 3J Shop ulit to. Dami Sabi ko nga, Sir Rox, kahit sa damakbak ang mga kakampi ni Sara sa Senado, tayo, Sir Rox,
ang kakampi natin ay ang katotohanan. At sino ba ang katotohanan kundi ang ating Panginoon Diyos? Siya ang magpapasya sa Senado, hindi ang mga senador. Kung anong pasya ng Diyos, siya lang ang nakakaalam kung bakit ganun ang resulta. Basta tuloy-tuloy lang ating dasal at mananalo ang katotohanan sa Senado. Sana nga, 3J Shop ka ha. Sa Tornino Cantilon, shout out. Correct, tatak kriminal yang Duterte. Sa Tornino ulit oh. People power, patalsikin ang mga kampi ng kriminal. Ayun nga eh. Jaime Catalan ulit. Karok, si Marcos Jr. din ang may kasalanan kung bakit matapang yan si Sara. May reconciliation pa nga yun si BBM. Sobrang duwag nitong si BBM. Sa sobrang takot, hindi na nagpatuli, supot. Patay tayo dyan, Jaime Catalan ka. Jaime Catalan ulit oh. Sana ngayon pa lang, magsampa na ng criminal charges sa korte para kay Sara para matapos ang impeachment trial, maisunod na agad ang criminal trial sa korte. Wala eh. Ha? Mission accomplished mga friend. Hanggang bukas po muli. Oo. Yun ang parang kidnapping. Yung ginawa kay Tebes. Pero yung kay Digong hindi kidnapping yung mga ulo. Mag-comment po kayo tungkol sa posibilidad na mangyari. Pero ako, tansya ko, baka kanta si Tebes ng Alleluia, Alleluia tuloy. Ang tagal na. Saan ako nagkamali? Kakantayin ni Tebes. O kaya, I know what said that I was leaving. Hanggang bukas po muli mga friend. Good night. God bless. Huwag po tayo makakalimot sa iisang Diyos. No? Paulit-ulit. No? Ito po ang impyerno. Wala na pong iba. Nandito po lahat ng demonyo. Meron ho dito na nagpapanggap na sila sugo ng Diyos. Meron namang appointed sa nakoy ka. Meron namang sumapi kay sa akin at kayo ligtas sa dagat-dagatang apoy. Magising na po kayo mga friend. Ayun po ang Panginoon. Dumiretso na po kayo sa Kanya. Huwag na po kayong kumakanto-kanto pa dyan sa mga. Lalong-lalo na kung inuutusan kayo nung inyong sinasamba kung sino ang inyong iboboto. Magandang gabi po mga boss. Good night.